Let's all welcome Maria Ramos. Ayan po. Unmute na kita. Morning po. Good morning. And kung halimbawa man na pagbibigyan mo ako, pahihintulutan mo ako, baka pwedeng pa-flip ng camera. If ever pwede. Ayan. And then, ayan. Alam ko, this is our first time na, alam ko kailan lang kita nakilala. Tell you honestly guys, kaya ako po, inimbitahan. Ako po mismo yung imbita sa tulong ni Miss Jenny Tap kay Maria Ramos kasi po isa po siya sa sumuporta dun sa aking fundraising hat. Napakataba po ng kanyang ng puso pala. Napakataba po ng kanyang puso na alam mo yun, hindi madalang kasi yung ganun tol na alam mo yung cause, you don't ask anything. Basta alam mo na, alam mo yon, meron kasi, which is hindi mo rin na masisisi para nga maiwasan na ma-scam ka, you need to ask questions din minsan, di ba? Pero kung alam mo na katiwa-tiwala naman yung taong kausap mo, bakit hindi? So yun, tol, this is my first time na makakausap ka. I don't know kung meron ka ng ibang na-attenan or ibang programa na naging guest kanila. I don't know. Meron na ba? Am I that? Ako ba yung naka-virgin sa'yo? Meron po. Pangalawa po kayo. Hindi naman po ako masyado sa TikTok. O hindi ka pa masyado niyan lagay na yan But yun, sino si Maria Ramos? Napanood mo na ba yung ibang segment ko or yung ibang episode ko nitong Getting to Know You? Para alam ko kung may idea ka kung ano yung gagawin natin ngayon. Actually, nasend naman po sa akin, pero sobrang busy ko, hindi ko na sana open. Oo, napakatotoo mo naman. So, yun. So, dahil hindi mo napanood, sino si Maria Ramos? Ayan. Hala, paano ba? Single parent. Nagtitiktok naman po ako. I used to join lives before. Kasama yan sila Ate Jen. Pero since, na-busy po ako sa trabaho, wala naman po akong katuwang. So, I focus on working. Working at home mom. So, I have 2 kids. Ngayon, awa naman ng Diyos, okay naman kami. So, nasa Pilipinas ka ba? Opo, nasa Santa Rosa din po. Malapit lang ako kina Ate Zen. Anong pinagkakabala ng isang Maria Ramos? Nasa bahay lang talaga. Nag-work at home lang po. So, pagka walang work, ang ginagawa ko is focus ako dito sa bahay. Gawaing bahay sa mga bata, ganyan. Talagang plain na plain talagang anak at pagiging nanay lang yung pinagkakaabalan, which is good. So, kung gusto mong maging busy sa ibang bagay, marami kong kakilala. O kaya PM mo. Hindi, biro lang. So, don't get me wrong ang ganda ng aura mo. And that's the reason why I PM you those kind. Kasi, kung halimbawang magagamit kita, talagang, yun yung term ko. Sorry, yun yung lumabas, yun yung una ko naisip. Kung halimbawa man papayag ka na ikaw yung isa sa mag-promote nung hat natin, I just need those pictures and I'll be the one to edit it. Kasi alam mo naman, di ba, iba rin ang hatak ng magandang babae. Kung halimbawang iyon yung magagamit ko or ikaw yung magiging magsusuot ng aking hat na fundraising hat. So yun. Salamat sa'yo. At yeah, please, if you have time, if you will allow me to do that sa'yo, let me know. And then yun nga, nabanggit mo na single parent, 2 kids. Bakit? Yung mga bilang bahay. Huwag mo i-detalye, pero kung pwede mo kaming kwentuhan, ayan. Pero hindi ikaw yung nag-send sa akin, hindi ikaw yung galing Japan. Ayun. Sumakabilang bahay dahil nagkulang ka? Dahil ba focus ka na dun sa mga anak mo? Or sumakabilang bahay dahil hilig lang niya talaga? Hindi ko po masabi kasi nung time naman na nagsama kami is bata kami. Ayoko naman ding sabihin na dahil may mga pagkukulang or what. Pero siguro na nababarkada, na-realize na hindi pa tawag dito,
hindi pa niya kaya yung responsibilidad, ganyan. Kaya, tumakabilang bahay. So, yun yung sinasabi ko kanina na pwede rin na si Jessica at si Jerome, yun yung alam nilang dahilan kung bakit nangyari sa kanila yon, di ba? Parang sa'yo, kaya nangyari yung pag sa kabilang bahay nung iyong nakapareha is because maybe he's not matured enough. Di ba? Yeah. Pero nangihinayang ka. Hindi ka na nagkaroon ng panibago after the guy? Di po ako nangihinayang kasi knowing na pumasok ako sa relasyon na yun kahit na hindi naman ako fully prepared, nabigay ko naman lahat, naalagaan ko naman yung pamilya ko. So, wala naman akong panghihinayang dun sa mga nagawa ko nung time na yun. Ay, may nagre-request, nabasa ko lang kung okay lang ba daw na, kasi malamang screenshot naman, niya. Ate Kung Jen. okay lang. Ayun. Any talent pala bago tayo magsimula. Hindi pa tayo nagsisimula actually, you know. Kung may talent ka na willing kang i-showcase or ipakita sa amin. Ayan. Wala pa, cute lang po, alam kong Oh, pwede na yun. Pwede na yun. Pwede yun. Teka, makikitap nga ako. Ayan. Oo. Nakikitap ako doon sa screen ko. Ala, grabe, salamat. Ay, mapagbigyan mo lang ako. Oh, tinatap ko na 100 yan, oh. 100. Nilampasan ko pa ng 100. Ayan. Teka, smile daw tayo. 1, 2, 3. Ayan. Okay na ba o isa pa? Ha? Ayun. Nasaan na ako? Nawawala ako. Anyone na may tanong pa para kay Miss Maria Ramos. So ano yung first and last mo na naging boyfriend? Hindi ko po siya first. Parang, charot, nagbiglang. Paano ba? Andami pala. Dami. Kaya pala walang panghihinayang. Parang last ka na. Ako kasi, originally po, sa taga-QC kami, yung parents ko na nag-ampon sa akin is taga-QC. So, since then, sa QC na ako lumaki. Tapos siya, probinsyano, Batanggenyo. So, yun. Kan nabanggit mo ampon? Opo, yes. Yun sana yung tatanong ko eh. Kamusta yung parents mo? Okay naman po sila ngayon. May naman kami, communication kami. Doon nag-ano sa akin. Pero yung parents ko talaga kung saan ako galing, hindi ko po alam. Pwede mo kaming kwentuhan. Hindi mo alam dahil ayaw mong alamin? Or hindi mo alam dahil talagang totally wala kang alam? Ayoko na rin po sigurong alamin kasi ang dami ko nang iniisip. Ang dami ko ng responsibility para harapin yung nakaraan na alam mo yun, parang ang mindset ko kasi is iniwan kami, binenta mo kami, alam mo kung saan mo kami babalikan. Yun. Sorry. I just really wanna ask this. So, binenta ka ng mom mo or decision nila yon mag-partner? Or Well, hiwalay sila? Sa mga nakakakilala naman po sa akin, I've been very open naman. So, kwento ko na lang din po. Thank you. Twins kasi kami. Tapos, parang ang sabi sa akin nung nag-adapt sa akin is sobrang, alam yung mga napapanood sa na sobrang mahirap kami, ganyan. Tapos, walang capability na sustentuhan kami. Kaming kambal. Tapos, yung tatay ko is na pagbintangan, so nakulong. So, yung nanay ko, hindi na niya kinaya na i-raise kaming magkambal. So, ang nangyari is binenta kami sa ibang tao, ganyan. Hanggang sa napunta ako dun sa parents ko ngayon, dahil siya, yung kakilala nila, siya yung may contact doon sa totoong magulang ko. Yun. So, yung airpot mo hanggang ngayon nakakulong? Sabi nila, kasi nung high school po ko dapat may chance kami magkita. Kasi, nung high school ako, nung nalaman ko yun, to be honest, hindi naman maganda yung pagkakasabi sa akin. Hindi ko rin naman alam.
So, napariwara ako, nagbulak-bul ako, natuto ko sa mga mag-inom, mag-yosi, ganyan. Ang tawag dito, nung time na mag-meet kami, na akala siguro ng parents ko is makakatulong sa akin, hindi rin kami nag-meet. So, nung time na yon, sabi ko, baka hindi talaga time pa na mag-meet kami. Kaya hindi ko na din in-insist. Hanggang sa nagkaanak na ako, ayoko na ring anuhin. Sabi ko, siguro kapag time na magkita kami, why not? Pero yung hahanapin ko pa. Ang bigat nun. Ang bigat nun. I mean, sa akin na ako nakinig, pinakinggan ko kasi maigi. Maraming tanong na pumasok sa isip ko, but maybe later, kung halimbawa may oras pa tayo. Yeah. Anyone guys, doon sa mga, kasi si Sister Jenny, parehas kayo ng istorya nito, and knowing na, I don't know how to say, I don't know what to say, kasi hindi ako mismo. I mean, alam ko sa ibang tao, pwede nila sabihin na bigla, base sa pagkakarinig nila sa kwento, ano ba namang klaseng anak to, ano ba namang klaseng nanay to, ano ba namang klaseng magulang to, they will judge right away. Pero ako, pasensya na, but I don't. Meron silang sarili nilang dahilan na hindi natin maiintindihan. Alam mo yon, and tama yung ginagawa mo para sa akin na nagfo-focus ka na lang dun sa anak mo, kung ano yung meron ka ngayon. But yun nga, yung follow-up question dun, mamaya na lang para pasarapin natin ng konti. I have my regular question po kasi, and it's just so happen na ang ganda ng story mo na ano ako doon, na nagiging dahilan din talaga yun ng mga kabataan, lalo na sasabihin natin na kaya nga kabataan yung karunungan nila, yung kaalaman nila, yung experience nila is hindi pa ganun kahubog. Kahit naman ako, 44 years old na ako. Kaya ako may topic of the day is because for me to learn from the guests. Totoo po yun. Pinakikinggan ko lahat ng sagot nyo dahil kung ako lang ang sasagot dun sa tanong ko, it's just a simple, plain and simple. So if I'm gonna hear some point of view of other person, dun ko masasabi na nadadagdagan yung ibig sabihin sa akin ng isang salita. So ayun, can you forgive eto yung question. Good morning, Cory, Bana. Ayun, can you send us Lion please? If you send us Lion, both of us, Cory, Maria will dance for us. Uy, hindi, ayoko. Sige na, Lion yun. Magkano ito? $200. Yaw. Magka 10,000 yun. Hindi na tayo magbebenta ng hat. So ayun, may tanong dito tol. Can you forgive? Hindi ko alam kung okay yung kung okay yung tanong kasi hindi niya naman sinabi rin sa atin na kung galit po ako. Oo, kung galit ka ba doon sa magulang mo. So iyon yung tanong kong muna. Ano yung feeling mo hanggang ngayon? Kasi sabi mo, nagrebelde ka nung high school life mo, di ba? Opo. Nagrebelde ako kasi may iba kaming issue sa bahay. So, alam mo yun, parang na-feel ko na, parang napagdugtong-dugtong ko. Kasi po nung bata ako, hindi naman sa lahat naman ng naibigay naman sa akin yung deserve ko. Kumbaga, napag-aral ako sa private. Nasa middle range naman, nasa middle class naman ng family na kinalagyan ko. So, lahat na ibigay sa akin, nakapag-private school ako and all, nakapag-college ako. Kaya lang, nung bata ako, lagi akong topic ng chismis ng mga kaklase ko, mga ganyan, which is siguro yung mga parents nila na ikukwento na ampon yan, ganyan. Sa akin kasi tinago sa akin ng parents ko, yung kinalakihan ko. Tinago nila and wala talaga silang planong ipaalam. So nung bata ako, high school yata ako nung nag-start ang tanong sa akin ng mga kaklase ko na paano pag nalaman mong adopted ka, ampon ka, ganyan. Alam mo naman, pag mga bata nag-uusap, walang... Kahit sa akin, tanong yan, kahit nga hanggang ngayon, hindi ko alam kung ampon nga ako eh. So, bigla kang babagsakan ng ganong tanong.
Ako naman, since nabigyan naman ako ng magandang buhay ng mama ko, ng mga kapatid ko. Lagi kong sagot, okay lang naman. At least pag-aral nila ako, ganyan. Pero wala akong tanong na, what if nga adopted ako? Kasi full ano sila, kumbaga binigyan nila ako ng love. Sa'yo lahat, yeah. Hindi mo nararamdaman yun. Hindi ko nararamdaman. Tulad ko, sabi ko nga, di ba, naisingit ko, ako hindi ko alam kung ampon ako eh. Kung ampon man ako, I don't wanna know. Kasi kung ano yung binigay sa akin, kung ano yung pinaramdam sa akin, nung magulang ko, nung kinalakihan kong magulang, fulfilled na ako. I mean, sapat na sa akin yun. And kung bibigay mo sa akin at malalaman ko lang na ampon ako, eh baka mas bumigay ako kasi bakit pinaalam mo pa? Parang ganun, di ba? So, ano nangyari nung pinaalam at nalaman mo? Ilang taong ka na? High school na po ako, third year high school. Actually, pangit yung pagkakasabi sa akin. Kasi ang papa ko, yung nag-adapt sa akin, nung inampon ako hanggang magdalaga ako, nasa Saudi. So, tawag dito, thank you. Nasa Saudi. Tayo ka nga sandali para lang pagbigyan lang natin, sayang naman yung gift ni Cory. Cory, nakasandal that's why. Kaya nga eh. Baka layon na ibigay sa atin niya, hindi ka na magsasayaw. Tatayo ka. sorry. I'm just, ano ba to? Sorry kung nagbibiro ako sa'yo ng ganito. I just feel like medyo kampante ka naman. So yeah. Mga ano lang, 3 seconds lang daw, sabi ni Cory. Mayaman yan. Promise. Pwede magbagsak yan ng pinakamahal na gift dito, promise. I'm not prepared. Ay, yun nga yung maganda, yung hindi ka prepared eh. so hindi, yun nga. So, ano ba to? Nawala tuloy ako. Yung nung nalaman mo na pinaalam na sa'yo na ampon ka. Hindi talaga, doon nagsimula yung pagre-rebelde ko. Kasi nung sinabi sa akin yun, hindi ko makakalimutan. Pasko yun. Third year high school ako. Alam mo na, pag Pasko, diba, December 24 pa lang ng gabi, nagre-ready na kayo, nagluluto kayo, ganon yung usual setup ng family. Yung tatay ko nakainom. Tapos that time, medyo lumulubog na yung mga business namin. Water station, car wash, lahat nawawala na kasi nagkakaroon na ng mga bago. So may problema din sila na pinagdadaanan. In that time, ako yung napagbuntungan. So nung sobrang simple lang ng problema niya, akala niya hindi ako tumutulong sa mama ko. So nung nakita niya akong hindi ako tumutulong, binugbog ako ng tatay ko. Pasko yun. Like pinagbuhatan ka ng kamay? Pinagbuhatan niya ang kamay mula kwarto ko hanggang kitchen, ganyan. Tapos sambukan ng bibig niya, sabi niya sa akin, ikaw malas ka, sabi niya, hindi ka naman taga dito, ganyan. Doon alam ko na. Parang ano ko na. Gets ko na yung sinasabi niya. Pero hindi sinabi sa'yo ng ampun ka lang. Kasi may mga ganun na. Yung direct hindi niya sinabi sa akin directly. Pero nung nagkagulo na kasi So nagkagulo na. Nakita na ng nanay ko yung ginagawa. So hinarang na niya yung papa ko. Tapos yung mga kapatid ko, since tawag dito, nag-asawa na, around the area lang naman sila. Pero ang tagal bago dumating. So ang tagal bago humupa yung Bumabagal po ba? Hindi naman, okay lang. So yun, hanggang ngayon hindi kayo okay nung dad mo na yung kinikilala mo tatay mo. Since then, syempre, nung nagkaroon pa ako ng anak na maaga-aga yung age ko, kasi ang nanay at tatay ko, itong nag-adapt sa akin is teacher. So, medyo mataas yung nila sa akin, expectation nila since yung 4 na kapatid ko is nakapagtapos. Ganun. So, since nung sinabi niya na ampon ako hanggang sa nagkaanak ako ng maaga, hindi na talaga naayos. Kumbaga, may lamat na. Pero okay kayo nung nanay mo na okay naman po kami. Nag-uusap naman kami. Kaya lang, since, yun nga,
Parang pinili ko na mas pinili kong hindi doon magstay kami ng mga anak ko kasi nakikita ng mga anak ko yung treatment sa akin. In which, as a parent, ayoko naman na magtatanong sila bakit ganito, bakit ganyan, mami. So, yun. Talagang 2 years yata ako hindi kumibo sa kanila para lang ako lang yung magtrabaho sa aming mag-iina. Kumbaga walang distraction, walang ganun. Ano yung pinakamabigat na moment nung mag-isa ka na lang with your kids na naranasan mo na pumasok sa isip mo na sana may magulang akong kausap ngayon. Sana andito si nanay, sana andito si tatay. Iyak na ako. Dumating kami sa point it's up to you, tol, kung gusto mo sagutin but alam mo yun, sabi ko nga, mas magandang nakakarinig tayo ng mga gantong kwento kasi ngayon pa lang, tol, yung lumaki kang mag-isa with your kids, that's too much for me already. And then sana doon sa mga nakakarinig na nasa sitwasyon mo, they will do the same thing. Kung nasan ka ngayon, like I know and I can see that you're nasa magandang katayuan ka ngayon. So that's the reason why I'm asking these questions. And I'm sorry, it's up to you again. It's up to you if you want to answer it or not. Okay, thank you. Okay lang naman po kasi for me, parang nakakabawas din sa ng kumbaga kasi wala rin naman ako makausap. Sa totoo lang sobrang kasi workaholic. So pagka yung, alam mo yun, 2 trabaho, 3, pag kaya ko, pinagsasabay ko, ganun. Pero yun, yung tanong niyo po, dumating kami sa point na na wala kaming makain. Ang kinakain lang namin is kanin, tapos toyo, ganyan. Tapos parang sabi ko na sana meron ako nakakausap kahit papaano, mga ganun. Sorry. Paano mo hina-handle? Paano mo pinapakita sa mga anak mo na kaya mo? Doon sa mga pagkakataon ng mga bata ngayon, nagigets nila yung nagigets nila, lalo na pagka single parent ka, yung mga bata ngayon nagigets nila na mag-isa lang yung mami nila na kailangan alam mo yun, yung mga konting lambing na appreciate ko sa kanila kasi alam nila, aware sila sa nangyayari. Nasaan pala yung 2 bata ngayon? Ilang taon na nga sila ulit? Sorry. Hulog pa po. Oo. Ayun, may sinasabi si Cory, yung friend ko, na don't cry. Please don't cry. Magsisend na raw siya ng ano ba gusto mo? Request ka. No, galante yan, promise. So yun, tol. May tanong kasi dito sa ating comment. Kailan mo huling nakita or nakita mo na ba ulit? Have you seen your twins again? Or your siblings? Never ko po siyang nakilala. Oh, for real? So you don't know how she looks like or how he looks like? Babae, lalaki? You don't even know? Lalaki daw po. Kasi nung time na kukunin siya, dapat kukunin din siya. Pero kasi hesitant sila dahil nga lalaki. Di ba may mga lalaki sila, 4 yung lalaki na kapatid ko. So, syempre, naniniwala pa rin naman sila na dapat hindi pinaghihiwala yung kambal. Alam mo naman yung mga kasabihan dati po. So, in-offer nila yun sa tita ko, which is kapatid ng tatay ko, para daw lumaki kami magpinsan. Nung kukunin na, nabenta na daw sa iba. Oh. Shoots. I can iba-iba rin talaga no? Iba-iba yung tao. Iba-iba yung storya natin I cannot like imagine yung sarili ko doon kung nasan ko ngayon. But saludo ako sa iyo, isa kang tunay na tao. Eto na. Nagsisimula pa lang tayo Nandito na tayo. So thank you talaga doon sa mga nagtatap ng screen. Welcome sa iyo, Daddy Nad. Thank you, Cory. Thank you. I really appreciate that. It will be a big help. This hat, tol, Cory, if you wanna avail, I'll be having this soon. 2 weeks time. In 2 weeks time, I'll be having this. I'm selling this for $40. All proceeds will be given to my friend China Uka. If you wanna check her out, please do so. So ayun, tol, andito na tayo sa session. Talaga sa regular questioning ko. Fight the Big C. May tuwalya ka ba dyan? Ay, lang po. Hindi, ayan. Fight the Big C. Fight the Big C. Naniniwala ako na every one of us have the biggest challenge
na pinagdadaanan natin. Kasi dati talagang it's just fight cancer. But I just realized na hindi lang cancer yung pinagdadaanan ng ibang tao. Merong, sabi nga ni Aponad na pwedeng sa atin maliit na bagay pero sa ibang tao napakalaki. So, what is your fight the big C? What is your biggest challenge na pinagdadaanan? Well, ano naman po, ito, actually sobrang thankful ko nga po ngayon kasi alam niyo po simula nung umalis kami ng mga anak ko hanggang nung lumipat kami sa Santa Rosa, alam ni Ate Jen yan, nung lumipat kami dito, walang-wala kami. Ang meron lang kami airbed tsaka isang electric fan. Tapos ngayon parang hindi naman sa nagmamalaki pero naka-aircon na po kami ngayon. Alam niyo yun, parang nakakakain na kami 3 beses, more than 3 times a day. Oh. So, sobrang thankful po ako na sa hard work tsaka sa ano ko is, alam mo yun, mga taong nakapaligid sa akin niya. Sino ba yung mga nakapaligid na sa'yo na yan? Yung mga kaibigan, nagiging kaibigan ko din po dito, ganyan. Oo, okay. Hindi kasi, yun nga sana yung tatanong ko, is there any time sa buhay mo or nangyari ba na merong mga indecent proposal? Kasi maganda ka. Marami po. Kwentuhan mo kami. Marami. Actually, hindi pa ako nagkakaanak kasi nagtrabaho ako sa isang senator na Huwag mo ng pangalanan. Oo. So, nagtrabaho ako sa ganon. So, doon madami mga politician. Hanggang ngayon, actually, ko sila, mutual friends ko sila. Hanggang ngayon naman meron. Pero, akong sa ganyan kumbaga, andito ako sa kumbaga, ginagawa ko yung buhay na gusto ko tapos liliwas ako ng landas, diba? Parang kaya ko naman kahit hindi ako makahawak ng ganun kalaking pera, diba? Bakit ko gagawin? May mga anak ako. Paano pag nagtanong sila, Mami, bakit ganito? Mami, bakit ganyan? Ang galing mo, ang tibay mo. Pero sa totoo lang lalaki po ako. Pero walang halong plastic or pambobola to. Mas karamihan ng babae, mas bilib ako kung gaano kayo katitibay, kung gaano kayo, kahit sa injure na lang ng pain yung halimbawa masakit ng ngipin, mas kaya nyong i-tolerate yung mga ganung bagay kumpara sa lalaki, which is pinapatunayan mo lalo sa akin ngayon, araw na to. Ayun. Ngayon naiintindihan ko na yung asawa ko. Ayun. So, yung second question ko is, meron ka second time machine. Ngayon, kung pasasakayin kita sa time machine ko, saan mo pinakagustong pumunta? Particular pangyayari, particular day na gusto mong balikan. At bakit? Pwedeng kinabukasan, pwedeng magstay ka sa kasalukuyan at ano yon, or pwedeng yun nakaraan. At saan? Siguro po nung bata ako, nung mga elementary days ko, nung high school ako, bago mangyari yung mga hindi dapat mangyari. Kasi which is yung nagkaanak ka, ganun. Opo, tsaka yung nagkagulo sa bahay dahil nalaman na Oo. Bago mo malaman. Opo, kasi kung babalikan ko yun, sa totoo lang napakasarap ng buhay ko. Lahat na po provide sa akin, ganyan. Ang sarap maging bata, yung wala kang po problemahin. Yung binibigay lang sa'yo lahat, yung hindi mo iniisip kung anong pambayad nyo na ganyan. Alam mo yun? Wala kang alam, wala kang muwang. Ang sarap i-enjoy. Yes, but since hindi ko magiging guest kung isa pa dapat, sa'yo ko na lang itatanong to, base dun sa nabanggit mo sa akin. So, ano yung sana mo na nakaraan? Sana po? Anong sana mo? Sana, Paano po ba? Kasi lahat tayo may sana, di ba?
Meron tayong sana na, ako, halimbawa, sana buhay pa yung kapatid ko, sana buhay pa yung tatay ko, which is hindi na mangyayari kasi wala na sila. Di ba? And then yung susunod na sana ko is yung future ko. Sana maging successful businessman ako. So, unahin kong tanongin sa'yo, ano yung sana mo na nakaraan? Sana ano po, kung bibigyan ng pagkakataon, makilala ko yung magulang ko. Kasi kahit pa paano, gusto ko malaman kung saan ako galing, ganyan. Wala naman ako maikwento sa mga anak ko. Ang ikukwento ko lang kung ano yung na-experience ko nung bata ako. So you're still really open to that. I mean, hindi mo iniisip kasi ayaw mo pabigatin yung araw-araw mo pamumuhay, but still, you're hoping, you're wishing na sana someday makita kayo ng personal. Anong gagawin mo pag nangyari yung pagkakataon na yun? Siguro, Imaginin mo, tol. Imagine mo makikita kayo. Magyayakapan kami ng mahigpit. Feeling ko ganun lang naman ang mangyayari. Tsaka ang dami kong tanong kahit matanda na ako sa harap nila, pero feeling ko as bata, tatanong ko sa nila. Kasi tol, ito nga po nasusunod ko yung tatanong sa'yo na, is it okay na ipopost ko to sa Facebook or other social media site, YouTube? Okay lang naman po. Yeah, kasi marami rin naman akong Hindi ko lang nahaharap na ngayon yung social media ko kasi ako nagagawa para sa magpahinga. Yun, hindi kaya ako rin naitanong yung particular na tanong na yun kasi who knows, malay mo makita ka niya, malay mo mapadaan ako sa feed niya, makita ka niya, and then willing na rin siya na makita ka at humingi ng tawad sa'yo, di ba? Alam mo yun, sana, yun yung sana ko ngayong araw na to. Sana ako yung maging dahilan na makita kayong ulit. Di ba? So yun, ano ngayon yung sana mo sa future mo? Yun na pala yun, So, nakasakay ka na rin sa time machine, meron pang isa Kung kakausapin mo yung batang Maria, yung high school na Maria, halimbawa ngayon, kaharap mo siya, anong sasabihin mo? Nakikita mo si Maria, napapariwara, nakita mo si Maria, masama ang loob. Anong sasabihin mo sa kanya? Tawag dito, may pag-asa pa pala. Hindi pala laging ganyan ka. Diba? Kaya mo naman palang tumayo ng sarili mo. Tuloy mo lang. Ang galing. So ito yung isa sa mga huling tanong ko. Kung halimbawa merong salamin sa harapan mo, isang malaking salamin, sino yung gusto mong kausapin? Sino yung gusto mong nasa harap ng salamin mo ngayon? Isipin mo, kaharap mo sila ngayon. Yung mga anak ko po. Kausapin mo sila. Ayun, gusto ko lang sabihin na lahat ginagawa ni Mami kahit di naman tayo, hindi naman tayo pinalad sa Pero gusto kong ibigay yung magandang future sa inyo. Sana kung gaano ako ka-patient mag-grind sa trabaho, ganun din kayo ka-patient mag-antay kung paano tayo umangat. Kasi hanggang paglaki nyo, kahit gaano kagago si Mami, ang maipapangako ko lang sa inyo, hanggat kailangan nyo ko, nakasuporta ako sa inyo, hanggang kahit mag-asawa kayo. Ano ba yan? Pinapaiyak ako. May isa pa akong tanong Last na, sorry, ang daming pumasok sa isip ko So, yung tanong ko is, hanggang saan mo gustong makita yung mga anak mo? Ayoko silang i-push. Kasi isa to sa mga nung bata ako, alam ko naman na gusto lang sa akin ng parents ko is yung best. Pero dahil sa gusto nila ng best sa akin, napupush na ako na kahit hindi ko naman gusto, ganyan. Alam mo yon, may mga na hindi ka na nila tinatanong. So sa akin, gusto ko lang silang makita na yung
tawag dito, maayos sila, marunong silang magdesisyon ng sarili nila. Actually, pinapalaki ko po sila na yung independent din, yung hindi laging para paglaki nila, kasi hindi naman ako laging nandyan. Hindi natin masasabi kung hanggang kailan ako nandyan. That's exactly the question. Gusto That's ko exactly strong the question. sila na kaya nilang harapin yung mga desisyon nila sa buhay. Yeah. Ang galing mo, ang galing mo. At dahil dyan, dun ko natatapusin, madami pa akong gustong itanong, like, ano yung gusto mong sabihin dun sa tatay mo na, alam mo yon, after all, nagalit lang siya and then, pinagbuhatan ka ng kamay. Ito lang, singit ko lang. Sana sa mga magulang, and Happy Mother's Day pala sa'yo. And late man, but naihabol ko pa rin. And then sa mga magulang, hindi lang sa tatay, sana, iwasan natin hanggat maaari na pinagbubuhatan ng kamay yung ating mga anak. Ako, tell you honestly guys, hindi ko na matandaan kung kailan yung huli. But I did. It's just so happened na I realized na what I did is wrong. Kasi doon ako lumaki. Sumamalang ang loob ng batang Elmar Toledo sa magulang niya. So bakit ko gugustuhin na ganun din yung maramdaman ng mga anak ko? Diba? So as much as possible, wag nating gawin dun sa mga anak natin. And bago kita bitawan or bago ako magpaalam sa iyo, nagmamaneho ka ba ng sasakyan? Hindi po. Hindi, pero alam mo na ang sasakyan may rear mirror and then merong windshield na tinatawag. Yung malaking salamin. No, gusto ko lang sanang bitawan sa iyo na or sa lahat ng nanonood at nakikinig sa atin ngayon. Ang buhay ng tao para ka nagmamaneho ng isang sasakyan. Para makausad ka, kailangan lagi ka nakatingin sa windshield mo. Yung sa malaking salamin na nasa harapan mo. Pero, eto yung pero, wag mong kakalimutan tumingin pa minsan-minsan sa rear mirror mo. Kasi that is your reference. Hindi mo kailangan balikan, pero paminsan-minsan, tignan mo, ano bang meron? Ano ba yung napagdaanan mo? Para nang sa ganon, tuloy-tuloy ka at maayos kang makakarating doon sa gusto mong puntahan. Maraming salamat sa iyo, Maria Ramos. Sana na-enjoy mo, and I'm sorry. I know you never expect na pwede kitang medyo pabigatin yung loob, but that's who I am. I mean, hindi ko wala sa plano ko na ganun ang mangyari, but it is what it is. Like, that's life. Iyon yung pinagdaanan natin eh. Kaya tayo nalulungkot. Kaya biglang tumutulo yung luha natin. Which ikaw na rin na nagsabi, madalas nakakagaan. Okay. Diba? Salamat na marami. Sana hindi dito matapos yung pagiging magkakilala natin. Hindi pa kita maituturing na kaibigan, but part of you, nilahad mo, pinakilala mo kung sino ka sa amin. Maraming salamat. Anything you wanna say to us before? Thank you din po sa opportunity tsaka kay Ate Zen. Kasi yan, may mga ganitong eksena na kailangan ko ring maglabas ng Actually, kasi wala talaga po akong makausap dito. As in, and very reserved din po ako sa mga taong lumalapit sa akin kasi medyo ako, so vulnerable, ganyan. So, nililihis ko din yung syempre hindi ko alam kung sino pagkakatiwalaan. But knowing Ate Zen, yung mga tao sa paligid niya, of course, I trust her. So, ayun. Which is good. At least hindi ko na kailangan sabihin sa'yo na ingat ka. ingat ka sa mga ayun, maraming salamat. Maraming salamat sa iyo. Masasabi ko lang, Maria Ramos, isa kang tunay na tao. Then may picture na kami. Ayan, pa-picture na isa kung pwede. 1, 2, smile. Pwedeng kunwari nagkikiss tayo. Kunwari lang. Alandi ko. No, joke lang po. So, dyan po natatapos ang ating Getting to Know You ngayong araw na to. Let's all welcome again, Maria Ramos. Maraming salamat. Good po. Yeah.